to the Senate? Dahil sabi mo kanina, nakapasyal ka na dito, no? Yes, sir. Mga anong year ka nakapasyal dito? More or less lang. 08, 09, 07? Mga 2011 yata, sir. 2012. Tapos meron akong mga 2004, 2000 ano. Kasi sinasamahan ko si Miss Napoles, pupunta siya dito sa office eh. So hanggang 2011, 2012, meron pa rin? Nung 2011, may kinuha lang po akong documents kasi gawa nga po, nagkulang kami ng tao sa office. So, kinuha lang po yung Nililiquidate documents. nyo na lang? Hindi naman po, parang request lang din po iyon, address to the agency. Paano pagpunta mo dito sa baba, naglalag ka o may sumusundo sa yung chief of staff? O, Meron pong nagpapadala pero merong taong na pinapahatid ko bagay i-assist na lang pero nangyari naglalag po kung ano yung dito sa Senate. pumapasok ka? Yes po. Naalala mo pa kung anong floor kang nakapasyal? Alam ko yung office na pinuntahan ko. Anong floor? Hindi ko matandaan pero alam ko po yung office na pinuntahan ko po. Hindi mo pwedeng sabihin pangalan. Palayaw. Initial. Sexy. Sexy. Palayaw, yun yung palayaw. Oo. Pwede mong tanungin ang sexy kung lalaki o babae? Yung sexy ba lalaki o babae? Lalaki. Lalaki. Okay. Slogan nung senador. Baka gusto niya, happy ka. Oo. Kasi, Benar, kaya kami nahihirapan. Opo, sir. Kasi 2 days ago, nasa dyaryo na lahat ng pangalan. Opo, sir. Ang kino-quote, kung hindi yung abogado mo, yung mga whistleblowers. So, naintindihan ko yung DOJ secretary, pero siguro naintindihan mo rin yung lahat ng na nandito, di ba? Na gano'n. So, babalikan ko yon, no? But I just wanted to see na if you're really familiar with the Senate at yung mga tao dito, no? But please be relaxed and just ikwento nyo lang talaga sa amin yung nalalaman mo. So, yung sa example mo kanina, di ba? Kung 10 milyon. Opo. Halimbawa, 10 milyon. Ang pinakamaliit na mapupunta sa lawmaker, 40%? 40. So, 4 million yon. Yes po. So, sinasabi mong 50-50, ibig sabihin, pag request, may 2 million ka na. Yes po. Tapos, pagkakuha ng SARO, another 2 to Yes make po. it 4. Yes po. No? Sir. Kung 50%, 5 million, 2.5, 2.5. Yes po, Okay. Saan napupunta yung the rest of the 50%? Yung 10% po, 10% napupunta sa implementing agencies. Sa actual na binibili o sa isang opisyales sa implementing agency? Sa actual na opisyales. Sa opisyales din? Yes po. So, bigay din yon. Yes po. Lagay din. Okay, so 60% Tinatawag na nila na SOP. yun, SOP or standard. 10% SOP Oo. daw. Okay. Standard operating procedure, Pero usually ang SOP. Pero in this case, lagay siya. Yes po. Okay. Pero ibibigay lang po yun after na-kolekta lahat. After na nakolekta. Yes. So, walang advance pag sa implementing agency. Nagkakaroon din po minsan pag kailangan nila. Okay. So, 60% na yon. Nasaan na yung 40% pa? Yung 40%, nakimiss na Napoles na po lahat. Okay. So, ang ibig sabihin nun, ghost yung buong project. Yes po. No? Na zero ang napupunta sa... Kasi, di ba, kung halimbawa, kung sasabihin mong 20% puhunan, Yes po. ibig sabihin, binili talaga ng seeds o ng kit, edi, merong delivery yon. Kaya Yes lang, under delivery. Yes Pero po. ang pagkaalam mo, marami dito ghost Ghost deliveries. Kasi tumutugma yun sa sinabi ng COA Yes po. na yung ilan ay nagsabing wala silang natanggap at all o ghost yung Meron din bang yung lang under delivery? Meron din po. Meron din. So may Meron din. pinagkukunan din kayo ng halimbawa ang nabasa ko sa mga dokumento, mga kits, no? Yes Kung po. tawagin nila, agricultural kits. Yes Alam mo po. ba kung ano to at anong laman nito? May sprayers, may fertilizers, meron din pong seeds, meron din pong gardening tools. Okay, so minsan Bumibili po kami. bumibili kayo tapos Yes po. nagde-deliver din. Yes po. Pero dun sa ghost, narinig nyo naman, nakakapanood ka ba ng TV? Like, alam ko napanood nyo yung sa Million Person March kasi sabi nila happy daw kayo o na ano kayo na yung suporta ng mga tao. No? But like yung hearing halimbawa namin, napapanood nyo rin, hindi? Napapanood din po. Okay, so nung napapanood mo yung ibang head ng mga ahensya na sinasabing
sir, bibigay sa amin papeles, ano na eh, pirmado na lahat, liquidated. So, kulang naman kami ng tao, kaya approved na yan eh. Anong masasabi mo doon? Sabi mo kanina, kayo na nag-ayos ng papeles na yan. Yes po. So, wala Kung ano po yung requirements na hiningi po ng implementing agency sa amin, na ito yung liquidation na isasubmit, yun po yung isasubmit namin. Pero alam nila na wala naman kayong dineliver. That I do not know. Ay, hindi nyo alam. Basta't alam na lang nila yung 10% nila. Hindi, sabi mo kasi kanina Hindi ko din po alam. Hindi ko din po alam na alam ng lahat. Pero yung tao na kausap, alam niya. Then siya na mag-aayos ng lahat ng papeles. Hindi po, kasi pag naisubmit na po yung naming dokumento, may mga tao na inassign nung kausap ni Ms. Napoles na sila yung mabusisi sa mga documents. Tapos, pinupuntahan po nila yung mga agency. Kaya ko ito tinatanong, Bernard, kasi siguro isang dahilan kaya ka nagwi-witness, ayaw mo nang maulit ito eh. Diba? Yes po. Pero nakita ko kanina, sabi mo, hindi lang naman to sa PDAF eh, sa ibang special fund. Yes po. At tapos sabi mo rin kanina, nasunog yung ibang foundation sa fertilizer scam. Opo. Ang fertilizer scam, regular na pondo ng Department of Agriculture, di ba, noong 2004 or 5 or 6, di ba, 2004, no? So, ibig sabihin, hindi lang sa PDAF nangyayari ito. Opo. Ibig sabihin, pwede din magkaroon ng ghost at ganito kalaking lagayan sa regular na pondo, no? Opo. Kaya ako tinatanong, kasi nung huling hearing, para bagang kompleto naman ang dokumento. Lahat Opo. naman nakapirma. Opo. Yung liquidation nandun. Tapos 100% delivery. Opo. Pero nung chinek nung COA, wala naman. Opo. No? That's why, yun ang tinatanong ko na paano nangyayari yon. So, inaayos, nagkakaayusan ng, Yes po. ng papeles. Yes no? po. Pero hindi ba dapat ini-inspection din to ng COA? Sa experience ko po, wala po. So, sa experience mo, walang audit? Whether pre or post-audit? Hindi Hindi, na yung tinitignan? agency po, ang pagkaalam ko, yung kausap ko, yung inassign na mga may COA sila na nag-i-inspect. Paano nila na-inspect yung ghost? Hindi ko na po alam. Basta pag nagsubmit po kami ng liquidation, i-check na po nila yun. Yung agency naman kumakausap sa Opo, kanila. tapos, May binibigay kayong dagdag para sa COA? hindi ko po alam doon sa paano ang hatian na doon sa 10%. Yes. At hindi mo rin sure kung lahat may audit o wala, no? Hindi ko rin po alam. Dahil sabi nga ni chairman ng COA, kaya special audit to eh. Yes. Tinitignan pa nila kung merong regular o walang regular audit yon, no? Yes po. Sabi mo, nadawit din sa fertilizer fund. Yes po. Paano yun? Meron din kayong nakuhang pondo doon? Meron po nakuhang pondo. Bakit nag-certify itong si Catherine May Santos, Assistant Secretary, na ang pondong ginamit nyo daw ay sa PDAF daw at hindi daw sa fertilizer scam? Kaya nakalusot si Ms. Napoles at hindi napatawag dito ng fertilizer scam. Naku, hindi ko po alam, sir, kasi that time, kaya nabanggit ko kanina, na hindi pa ako masyado doon alam sa pero itong tatlong Pero foundation, alam mo yung pangalan ng foundation? yes po, yung tatlo. Alin, pakiulit mo ulit. Yung for the Philippine record. Social Development Foundation, ang presidente po si Miss Evelyn De Leon. And then another one is People's Organization for Progress Development Foundation, si Merlina Suñas, and Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. So ang alam ko, sir, kasama sila kasi sige. kinukwento naman po Yeah. ni Miss Napoles at saka yung mga presidente na ito na kasama sila doon Pero sa fertilizer. medyo magaling mag-isip, no? By the way, pag sinasabi mo Ms. Napoles, just for the record, Apa. you're referring to, pakisabi yung huli. Janet Lim Napoles. Lim Napoles. Okay. So, medyo marunong din kasi isipin mo nung ginawa yung foundation mo, 3 years later. So, alam niya na ang requirement ng 3 COA years. or ng SEC or whatever na may 3 years. So, ibig sabihin 3 years before, naisip na niya na 3 years from now, magagamit ko tong foundation na to, no? Yes po. Ikaw personally, at around what time, what year, or kailan mo nakita na, sandali lang, peke pala itong mga foundation na to, Itong huli na po, sir. Kasi nung una, meron sa opisina kasi ang designation. Like nung una, ako may hawak ng nagpapaship ng mga items, ng mga kasi meron po kami sa office yung mga sprayers, mga ganun, fertilizers, mga pinagkukuhanan. So itong huli na po na meron yung pamangkin niya, si John Lim, yung presidente po ng Ginintong Alay, inassign niya sa kanya po kasi inassign kasi masyadong workload na ako. So bukod sa
pagpa-follow up sa mga agencies, yung paniningil, bukod sa nagre-record, balance. So, ayaw ni Ms. Napoles, baka kasi magkamali ako sa financial transaction. So, meron siyang inassign kasi pati ba daw, ang sabi kasi ni Ms. Napoles, pati ba naman yung follow up ng mga shipment, delivery, kailan darating, yung schedule ng alis ng barko, yung ganun. So, in-unload niya yan sa akin at inassign niya po sa pamangkin niya. So, and that's why yung testimony mo is only part, no? Yes of, po. of all of this. And kailangan namin marinig yung testimony Yes po. ng iba para mabuo. In that sense, naintindihan kita na mahirap magbigay ng petsa, ng pangalan, Yes dahil po. ilang taon na ito, no? Yes. Anong taong ka ulit for the record nagsimula kay Miss Napoles? 2002 po. 2002, no? Yes po. Noong 2002, ganyan na ba siya kayaman? Kasi nung 2002 nasa Alabang Village na siya. Tapos meron na siyang mga sasakyan, mga expedition, mga E150. Before pero, that, before 2002, kilala mo na siya? Opo, Sorry, more or less, ilang taong ka na ba? 31. 31. So, 10 years younger. 1980s ka, no? Um, So, nung let's say a few years before 2002, ang pagkakilala mo sa tita mo or sa ate mo, mayaman na talaga or Hindi. biglang yumaman? Hindi po. Ano lang siya. Mahirap lang. Mahirap. Kasi yung bahay po sa Binyan, Laguna, maliit lang din yun eh. Tapos yung isang sasakyan po na... Mga kailan yon? 80s, 90s? kasi grade 3 ako, 1989 yata po. 89, doon ka pa sa Binyang Opo. pumupunta, mahirap pa siya. Opo. So, somewhere in the 90s or late 90s or early 2000s, Noong 2002 po, nagulat na lang ako na nasa Ayala Alabang Village na siya. So nung ano ba talaga yung negosyo nito ni Madam kasi naintindihan na ano ko naman po na naintindihan na unawaan ko naman kasi kaya pala siya na ganito kasi syempre contractor siya. So nagtatransact siya sa gobyerno. So siguro kumikita siya ng medyo malaki. So, before that, wala kang alam na business niya or tumama sa sweepstakes o sa loto? Wala po, Wala. wala. Kasi nung dati, naalala ko pa po, nagbebenta pa kami nung anak niya ng mga sinasamahan ko pa sila nang nagbebenta ng yung mga ballpen, mga So, ano medyo siya na- close kayo talaga, even Ni- before. ni Nung Miss- pamilya ni Miss Napoles? Yes po. Nagtatawagan, nag-uusap. Kasi meron magpipinsan na hindi ganun ka-close. Yeah, But in kami your ni Madam case, close. magkakilala kayo. Yes po. And normal naman sa ating Pilipino, di ba, no, kung sinong medyo makaangat sa pamilya, tutulungan din yung iba. Kaya minsan kamag-anak din ang kinukuha. Hindi po siya ganyan sa amin. Hindi. Hindi. Kailangan pagtrabahoan mo. Yes po. So like ikaw, nung nagtatrabaho ka, galante ba siya sa inyo? Hindi. Hindi naman po. Like for example, sweldo mo nung Kasi nag-umpisa ka. may sweldo nga po. Sabi nga niya sa akin, ako pinsan niya na ako. Tatapatin niya yung sahod ko sa Chinese General. Eh nung pagpasok ko, hindi niya po yun tinupad, yung usapan. So, okay na lang kasi ate ko naman siya. And then at the same time, I stay sa bahay niya. Okay lang kasi Pero